Pakana ng patong-patong na reklamo ang Amerikanang iniulat namin kahapon na itinago sa sling bag para ipuslit palabas ng bansa ang isang bagong silang na sanggol pero nakarang sa boarding gate sa NAIA. Pati sariling ina ng bata mananagot. May live report si JP Soriano. Emil, kabilang ang paglabag sa Anti-Trafficking in Persons Act sa mga isang palaban sa 43 years old na Amerika na si Jennifer Erin Talbot. Nakuha o naluha siya ng usisain ng media kung bakit niya itinakas ang sanggol pero hindi na siya nagsalita. Pero ayon sa NBI, Emil, sinabi ni Talbot na gusto lang daw niyang mabigyan ng pangalan at church blessing ang bata. Giit ng NBI, walang anumang clearance at dokumento mula sa DSWD sa Talbot, gaya ng City Social Welfare and Development Clearance o CSWD. Kaya illegal at kidnapping ang ginawa niya. Inireklamo na rin daw ng NBI ang biological mother o ina ng sanggol na taga Davao pero di pa rin daw nakikipagtulungan hanggang ngayon sa NBI. Wala pa raw ebidensya makapagsasabi na binayaran ni Talbot o binayaran ni Talbot o ibinenta ng tunay na ina ang kanyang sanggol. Pero base raw sa panayam ng mga taga DSWD sa ina ng sanggol, nais daw niyang ipaampon ang anak kaya naghanap daw sa internet ng mag-aampon. Ayon sa NBI, August 21 unang magkaharap si Talbot at ang ina ng sanggol. At hinintay raw ng Amerikana hanggang maisilang ang sanggol nitong August 28. Iniimbestigahan din daw ng NBI kung bakit at paano nakalusot sa Davao Airport si Talbot, gayong mahigpit ang mga pariparan sa mga posibleng kaso ng human trafficking. Nakikipag-ugnayan at nakipag-ugnayan na rin daw ang NBI sa US Embassy. Atin mo na ang latest, balik mo na sa iyo, Emil. JP, ilang katanungan lamang. Ang kustodiya ngayon ng bata na kanino itong Amerikana na nagtangkang magpuslit palabas sa sanggol, nasa na siya? At yung sinasabing tunay na ina ng bata, meron na bang lokasyon o tukoy na ng mga otoridad kung nasaan? Oo, Emil, yung sanggol, no, yung sanggol na halos kapapanganak pa lamang ay nakustodiya ngayon ng DSWD at pangangalaga. Dahil nga ilang araw pa lang siyang isinisilang ay dumadaan din sa medical attention. Sa pagkakaalam natin sa ina sa Maynila lang, ito namang ina o yung biological mother nitong sanggol ay natuntun daw sa Davao City kung taga saan daw umano itong ina. Nakausap na raw ng DSWD ang ina pero hindi raw nakikipagtulungan sa NBI kaya nga itinuturing na rin siyang suspect nga at kinampahan na rin ng reklamo. Ito namang itong Amerikana na si Talbot ay nasa kustodiya ng NBI at naharap nga sa iba't ibang kaso matapos ng ma-inquest at formal ng masampahan ng reklamo. Emil? Bagaman at hindi nakikipagtulungan na JP, ang Amerikanang suspect, nabanggit ba o natukoy ba sa investigasyon ng National Bureau of Investigation kung magkano yung halaga na pinag-uusapan para maisakatuparan nitong Amerikana ang pag-ampon sa batang Pilipino? Oo, Emil, alam mo, wala pa raw ebidensya na magpapatunay na nagkaroon ng binayaran ng American National itong biological mother o kung meron bang perang involved, no? Pero ang tinitignan nila ngayon dito ay kung paano nakalusot itong American National sa Davao Airport, gayong mahigpit nga yung patakaran na pinaiiral sa anti-trafficking, no? May mga pinag-iilala ang kaso ng trafficking at ilan daw yan sa mga inaalam at inaalam nga kung ano pa yung mga circumstances kung paano ang naging arrangement nitong si Talbot, yung American National at yung Pilipina na ina o biological mother na ayon sa NBI 19 years old lang. Isa pang karagdagang information, Emil, mula sa NBI, tiga Ohio, itong yung state kung tiga saan itong si Talbot at di umano sa kwento niya sa NBI meron siyang 5 anak pero yan ay hindi pa rin malinaw sa ngayon. Pero sa pag-check daw nila sa US Embassy, wala daw ibang kaso na kinaugnayan o masamang kasong bad record itong si Talbot kaya palaisipan pa rin kung ano nga talaga o paano siya natuntun o paano siya na-uwi sa ganitong klaseng kaso. Emil. JP, itong mistulang paglalako ng mga batang gustong ipaampon online, legal daw ba ayon sa National Bureau of Investigation? At kung oo, ano ang dapat na mayroon o ano mga requirements para maging legal ito?
Nako, ipinagbabawal sa ating batas ang pagbebenta o pag-aalok ng mga ipapaampon online, no? At merong tamang base sa ating batas, merong tamang proseso diyan at ito'y tangi lamang sa DSWD at yung mga authorized lamang na government institution ang pwedeng mag-facilitate ng proseso ng adoption at mahigpit ang mga patakaran sa ganyan. Kailangan mo talaga ng mga specific documents, may mga kailangan kang patunayan at hindi basta-bastang ibibigay lang at o ipapaampun lang ang inyong anak sa mga dayuhan ng walang bastang mga kaukulang proper documentation, no? So sabi sa NBI naway magsilbi itong aral para sa mga magtatangkang ika nga mag-under the table o kaya yung tipong hindi papaalam o hindi dadaan sa proseso, ika nga, Emil. Maraming salamat, JP Soriano.